Sa sobrang pagiging paepal at papansin nito pong si Marcoleta Jr., di ba napahiya siya? Napahiya siya mga kababayan sa kamera nung nagbanggit siya ng isang pelikula mga kababayan o isang line sa isang pelikula na mali naman yung karakter na tinutukoy. So ngayon ito, pakinggan po natin. Humiram ng linya sa pelikula si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta sa impeachment hearing ni VP Sara. Yun nga lang, nagkamali. Sabi niya, payag siyang buksan ng tax records ng bise kung may acceptable reason. Tulad daw ng sinabi ng karakter na si Popoy sa pelikulang One More Chance. Pero Diba si Popoy, si John Lloyd yun, naman nagsabi nung salitang binitawan niya, si Piolo. maling karakter at pelikulang Magbabanggit na nga lang mga kababayan na itong si Marcoleta Jr. ng isang line sa isang pelikula, mali-mali pa. Di po ba mga kababayan, paano kaya ito naging congressman? Ako nagtatanong lang naman, biruin nyo, simpleng linya lang. Ano po kung saan hinugot na pelikula, hindi pa alam yung yung karakter na gumamit nun. Di ba bobo pagka ganun? tinutukoy ni Marcoleta. Agad naman siyang tinama ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Mga kapatid, Jig Manika. Di ba mga kababayan, ano kaya yung pakiramdam nung napahiya ka sa harap ng marami nating mga kababayang Pilipino? Kasi mga kababayan, kung iisipin nyo kanina, kung titingnan nyo po kanina, ang gustong mangyari ni Marcoleta Jr., buksan talaga yung box. Nga naman mga kababayan, pag binuksan yung box at may nalabag, po sa saligang batas, itong kamera dahil po sa kanilang pagbubukas ng box, automatic mga kababayan, tama na po agad yun doon po sa impeachment proceedings ni Sara Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, private citizen, eto pong si Mans Carpio. So ngayon, kung titingnan nyo, sinusubukan niyang i-provoke yung mga kasamahan niya na buksan yung box. Pero dapat handa sa kung ano yung kahihinatnan mga kababayan. Ang problema, matatalino yung mga nasa sa kamera na kasamahan niya. Hindi binuksan yung box mga kababayan dahil alam nila pare-parehas kung ano po yung kahihinatnan po noon. So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Ito pang pagpapaepal ni Marcoleta na kung saan napahiya po siya ng ilang beses mga kababayan. Ito i-play pa natin kasi ito daw pong si Marcoleta nung tinatawag mga kababayan ni Congresswoman Luistro, tinawag na parang his mga kababayan, parang he o she. Parang ganun yung pagkakatawag mga kababayan na tumutukoy sa kasarian nito pong si Paulo Marcoleta. So ngayon ito i-play po natin. Can we call Honorable Marcoleta first? Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity Here pala, sorry. Anyway, tuloy natin. to manifest her position as well. Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that I have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Including the highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion and cannot vote, but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I did not say Representatives. that I'm about to... Hindi, kasi totoo naman yung sinabi mga kababayan ni Congresswoman Luistro na ito pong si Paulo Marcoleta, hindi naman talaga miyembro ng Committee on Justice. Kaya okay lang naman yung sinabi po ni Congresswoman Luistro, in-address siyang ganon. Na kahit hindi siya miyembro ng Committee on Justice, pinapayagan siya magsalita. At hindi naman siya pinipigilan na magsalita. Anyway, tuloy pa natin. to make a motion. Wala naman po akong sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa Madam Chair, sa Madam committee Chair. na ito. Madam Chair, Is that a point of order? yes,
That will be the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, Madam Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just bang- would like to make it clear. He is he. He is he. I The point of stand order is not corrected. in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice her. All right. Tama. I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. Madam Yes, Chair, make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to the Honorable Kasi simula pa lang ni Paulo Marcoleta, mga kababayan, pero napagtripa na ni Congressman Benny Abante. Kasi nga naman mga kababayan, kung tutusin, hindi ko rin alam kung ano yung purpose ni Marcoleta Jr. dito. Kasi kung ipagtatanggol niya si Sara Duterte, dapat mag-isip siya ng maraming beses. Kasi isipin nyo kung yun nga Duterte block sa Kamara, hindi pumapasok para ipagtanggol. Eto pong si Sara Duterte. Yung mga taong hindi naman kaano-ano ni Sara Duterte, yun yung nagtatanggol kay Sara. Pero yung mismong mga miyembro ng Kamara, na kamag-anak at kadugo ni Sara Duterte, ayaw ipagtanggol. Etong si Sara Duterte, so sa madalit salita, etong sina Paulo Marcoleta, etong sina Kiko Barsaga, etong sina Leandro Libiste, ibinabala lang sa kanyon yan, mga kababayan ng mga didishet, na mga Duterte. Di po ba? Pati itong sina Bong Suntay, ibinabala lang sa kanyon yan, yung mga yan. Kita nyo, ang daming, ilan ba yung Duterte block dyan sa Kamara na kongresista? Sina Omar Duterte, si Pulong Duterte, yung isa pa mga kababayan na kamag-anak nila na Duterte. Di po ba? Dapat yun nga yung nakikita natin nagtatanggol dito po kay Sara Duterte sa issue po ng kanyang impeachment, pero hindi nyo nakikitang pumapasok para ipagtanggol. Ito pong si Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Bante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan Yan. ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. Di ba? So I Kita nyo. declare the committee to Kita nyo, pinoprovoke niya yung mga kasamahan niya na bumoto mga kababayan para buksan yung box. Kasi alam niya yan, kapag binuksan yung box mga kababayan at may nalabag sa saligang batas, talagang malaking tama po yan. Malaking red flag yan doon po sa proceedings ng impeachment mga kababayan ni Sara Duterte dahil nga itong si Man Scarpio ay private citizen. Anyway, tuloy pa natin. open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Di ba? At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kahit nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Chair. Again, that is a manifestation and therefore it does not deserve or require any answer. Let us proceed. If there are no other members who wish to, the Honorable Sendanya is recognized.
Thank you very much, Madam Chair. Ang haba na po na kwentuhan natin kay Basha at saka kay Popoy. No? Nagkaroon na nga po ng sequel ang One More Chance. No? Second chance? Ayan. Pero inuulit ko po, this is a second chance to hold the Vice President accountable for abuse of power at dun po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama. At yung second chance po na ito, 2 years in the making. That's why we appeal to the wisdom of this committee to ensure that we hold her accountable. Sabi nga po ng mga kaibigan ko, eyes on the ball. Tama. The ball is ensuring that we get this to the Senate and the Vice President is convicted. And I hope that would guide the committee in making this all-important decision. Thank you very much, Madam Chair. Having heard all the manifestations of the justice members, we are temporarily suspending our hearing.